Chok Conje porridge. Kain tayo. Mga ka-cheers, kamusta na po kayong muli? Sana ay okay lang kayo at nakakain na ba kayo? Tara, samahan niyo po ako. Tayo maghahanda ng ating kakainin. Let's go! Yan nga mga ka-cheers, bumili tayo ng century eggs. Ganyan po ang itsura niyan pag binili natin sa palengke. Bali, ang presyo po niyan ay 5 ang 10. $10, 10 to 5. $10 for 5. At yan nga po ang itsura niya pag inalisan na natin ng shell. At pag binaak natin ay ganyan po ang laman niya. Yan po ang itsura niya. Medyo durog lang po ang pagkakabiak natin pero masarap po siya. So iset aside muna natin ang century egg at syempre ang ating salted egg na duck. Ang ating pong combination niyan at alam naman po nyo na gumagawa tayo ng salted egg kaya yan kasama na po natin yan. At syempre yung setsaro at saka yung onion leaf. Yun nga po, nung pumunta tayo sa grocery ay nakakita tayo ng chok-chok o ng porridge. Kaya binili na natin dahil sale po siya. Kaya nag-graving stock. Bali mga ka-cheers, ang nabili natin konji ay yung ready to kaya ininit na lang natin para po makakain tayo. At meron na rin po pala yan na century egg. Tapos meron na rin meat siya na konti. Kaya dinagdagan lang natin ng tubig para hindi po masyadong malapot. Yan. Hiningal po tayo. Ang dami natin ginawa. Tapos nagugutom na tayo ngayon. Kaya yan, luto-luto muna tayo. So paiinitin lang natin yan. Kapag kumulo na po, ilalagay natin sa low fire para hindi po masunog yung pinakailalim niya. Kasi pag nasunog po, di maganda ang amoy. At nagkaroon din po tayo ng konting pork. Ini-slice na po natin ng maliliit. Very thin one para po maluto na po siya. At inhalo lang natin sa ating konji o sa chok-chok or porridge. Depende kung ano po tawag sa inyo yan. At yan, haluin lang po natin hanggang maluto yung pork. At kapag sa palagay nyo po ay napaka-lapot, dagdagan nyo pa po ng tubig. Kapag medyo malapot po mga ka-cheers ay dagdagan po natin ng tubig hanggang makuha po natin yung constancy na dapat nating gusto sa ating chok. At kung hanggang ngayon ay nanonood po tayo, ay paki-comment down below po kung paano kayo magluto ng porridge. Yun po ba yung Filipino porridge o Japanese o katulad po ng ginagawa natin. At paki-comment din po dyan kung saan pong lugar kayo o bansa kayo naroon ngayon. At syempre, pakishare na rin po natin ang ating mga vlog na ito at like na rin po at subscribe na rin po sa mga hindi pa kaibigan ni Madam Chair para po mas dumami at mas marami po pong makapanood ng ating mga vlog. At syempre, iniiwan lang po muna natin dyan pero lagi nating babalikan para hindi po siya masunog o po mga moy. At syempre, tikim-tikim din. Para kung mayroong idadagdag, dagdagan na. Katulad niya, nilagyan natin ng konti pang asin para po maging swak ang lasa. Yan. At kung kailangan dagdagan ng black pepper, dagdagan natin. O diba, kung gusto niyo naman maglagay ng chicken powder, pwede rin po. Depende po sa inyo. Pero tayo po ay basic lang ang ating kailangan. Sugar lang po ang ating inilalagay dyan para mag-balance po ang lasa. So yan po ang ating chok dahil nga po malamig dito sa Hong Kong dahil winter na po ang panahon natin ngayon ay napakasarap po namang kumain ng lugaw lalo na kapag malamig ang panahon, yung mainit na talagang maano yung init sa ating sikmura.
O diba? Dito ang lugaw kahit ano, kahit almusal yan, tanghalian at hapunan. Pwede pong pagkain na po yan. Kaya kapag tayo nagluto, pwede po natin i-double lang natin ang ingredient para po yung minus sa oras ng pagluluto. Ilagay lang po natin sa fridge, okay na po. Pero kung tayo naman po ay kakainin pa natin sa tanghalian o hapunan, pwede rin po para isang lutoan na lang maghapon. At kaya yan, hinalo-halo po natin kasi nga naparami ang ating tubig na nailagay. Kaya kailangan nating pakuluan para po lumapot-lapot naman po siya. At syempre, sa mahinang apoy lang po para hindi naman masunog ang ilalim at hindi naman mga sunog ang ating kinakain ng lugaw. Kaya yan, sa ating mga ka-chef. So may sakit din po, napakaganda po ng lugaw, diba? At sa mga nagda-diet dahil hindi po yan ma-oily. Kaya ano pang inaantay natin? Kumuha na kayo dyan ng bigas at magsain na rin po kayo. Pakuloyin na rin ninyo. Tapos ilagay sa mahinang apoy. Kung nyo nang takpan, pwedeng mag-double fasting po tayo. Hina-hina lang na apoy. Tapos halo-haloin lang po natin. Parang kanyan lang po. So, napakadali pong gawin. Na paborito din po ng mga bata yan. Kaya maganda rin po sa kanilang ipakain natin. Lalo na sa mga matanda at batang wala mga ipin. Napakaganda po yan. At yung mahirap na lumunok, napakasarap po at napakagandang kainin po nila yan. So yan, malapit na pong maluto ang ating chef. Nagugutom na po ba kayo? At yan, nag-add po tayo ng konting sugar dyan kasi hindi pa po maglasa. Kaya yan, halo-halo para mag-combine ang mga lasa niya at ang maging swak naman po talaga. Huwag lang po yung pakaalatan kasi wala tayong magagawa kapag maalat na. Well, meron po pala konting asin, konting sugar. Pero mas mabuti na yung hindi siya maalat, yung sakto lang para kung gusto natin na medyo marawet, pwede tayong mag-add dyan at maglagay po ulit tayo ng paminta kasi gusto ni Madam Chef na medyo yung kumakagat sa ating bibig yung lasa ng paminta. Kaya nag-a-add po tayo. Yan. Siguro kailangan natin magkaroon ng mga pananim na paminta para hindi naman masaya tayo masyadong bumili, diba? Siguro pag nasa Pilipinas na po tayo yan, maghahalaman na po tayo, hindi lang paminta, kundi mga gulay. Para hindi na tayo bumibili ng mga gulay-gulay. Basta meron lang po tayong mga lupa, kahit yun ay nasa platera o sa lupa talaga, ay makakapagtanim po tayo. Para po hindi lahat ay binibili natin. So, kumuha na tayo ng mangkok, 2 mangkok. Dahil 2 serving po ang ating niluto. At yan nga po, ilalagay na po natin. At yan, ganyan ang gusto natin na lugaw. May sabaw na hindi naman marami. So, sabi ko nga po sa inyo, 2 serving yan. Kaya yan, nilagay na natin. Dahil kung isang kainan lang natin, ay napakabundat naman natin. At busog na busog tayo. Kasi meron pong side dish pa yung ating lugaw. Kaya, ano ba ang side dish natin? Isisit aside lang po natin yung isa para lumamig at pwede natin kainin mamayang hapon. Ayan ang side dish po natin. O diba? Yung Chinese bread. At yan na nga po. At ayan ang lugaw natin. Lagyan na natin ng ating celery at saka spring onions. Masarap po na marami yan na celery. Kung gusto rin niyo po ng slice julienne small na ginger, pwede din po. Masarap din po yan. Pero tayo ay spring onion po na at saka yung kenchay. Ang ating pinakagulay. Yan. At maluluto na po yan siya dahil mainit yan naman po ay binili natin yan kaninang umaga. Kaya nilagay natin sa bowl dahil inirehit natin sa oven. At hinatin natin. Yan po ay medyo
maalat-alat ng konti na bread. Yan ang Chinese bread nila na combination po talaga ng lugaw. So, pray po muna tayo bago tayo mag-eat para maghingi ng blessing at i-pray natin na pagkain ay magbigay na sa atin ng kalakasan at magamit natin at magpasalamat sa mga blessing. At ayan na nga po, diba? Sumausaw na habang nakatayo pa siya. Yan. Tikman muna natin. Yummy. Ang sarap po niyan. Yan, di parang kape lang, diba? At saka tinapay. Pupo nga tayo, punta nga muna tayo sa lamesa para po makakain tayo ng ayos at nang hindi tayo dito sa kusina kumakain. Diba? Hindi na nakatais, hindi na umupo si Madam Che, doon na sa kusina kumain. Kaya lang, nakakapagod naman yung ginagawa niya kasi nandyan lang siya nakatayo. Diba? Tikim lang daw po yan. So, yan, baba muna natin. At yummy daw. Diba? Yan, umupo na nga. Pumwesto na sa lamesa at talagang gutom na gutom ay walang tigil ang subo eh. Ang sarap naman po talaga ng century egg sa chok-chok. Kayo ba kumakain din ng century egg? Pakicomment down below nga po. Diba yan ang ating side dish. Merong sweet bread dyan. Ako gusto ko yung combination ng maalat at saka matamis. Kaya may sweet bread tayo. Ay, ang subo talaga. Grabe. Parang hindi nakakain ng buong maghapon. Diba nga? Ay, sabagay, yan ang first kakain natin ngayong araw na to. Kaya, talagang gutom. Ikaw ba naman ang nagtrabaho mula umaga, mula alas 6? Hanggang ngayon, ano ng oras? Diba? So, talagang gutom ang abot. Siyempre, kailangan muna nating tapusin ang ating work para pagkatapos kain ay pahinga-pahinga muna. Tapos, saka na uli ang trabaho kapag nakapagpahinga. Diba? Sarap. Nagluluto lang po tayo kasi food allowance nga po tayo. Pag nagki-cravings tayo ng mga food, so nagluluto tayo. Pero pag hindi tayo nagki-cravings, tama na yung mga salad-salad dyan, mga kape at saka tinapay. Yan. So, ayan na nga po at maraming salamat naman po sa inyong mga nanonood. At sana ay sa susunod nating pagkikita at sa mga video ni Madam Che ay patuloy niyong panoorin at maingat po tayong lahat. God bless you. Bye-bye!